So, what's up guys? Hello. Kamusta? So, medyo matagal akong hindi nakapag-update doon sa portfolio ko. Um, ano na ba yung nangyari doon sa performance ko? So, hindi naman tayo nagdagdag. So, hindi naman tayo nagbawas. Kung ano pa rin yung capital natin initial, yun lang naman yung nilalaro natin. So, last update ko yata is August. And ayun, yung September, medyo naglaylo din tayo kasi laylo din yung market. Okay, so bigyan ko kayo ng update. Ano ba yung nangyari dun sa September performance natin? Ano ba yung mga highlighted trades? Ano ba yung nangyari? Then ngayong October, kasi currently ngayon, date is November 2. So, tapos na yung month ng September and October. Ano ba yung naging galaw ng portfolio natin? Ilang percentage ba yung naging gain niya from last update natin yung August? Okay? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga nangyari. And mag-update din tayo ng journals natin for the month October. Okay? What's up? Tama? So, ngayon, ito is nasa journal tayo. Okay. So, for the month September, rate filter natin. Try natin lahat ng so, mga September 9 on. Ilan lang naman yung naging trade natin? Okay. For the month of September, meron tayong 25 trades na nagawa. Okay. So, sa 25 trades na yan, nag-gain tayo lang ng 26.14%. So, ang baba nun. So, nag-gain lang tayo almost 8.76. Okay. Kasi ang hirap ng market that time. So, ilan lang ba yung naging wins natin dito? So, hindi ko pa rin to na-update sa journal. Hindi ko pa sila. Currently, for the month of September, na ba yung naging trades natin? So, bilangin natin yung trades natin. Ilan yan? So, meron tayong 25 trades for September. September, 25 trades. Sobrang hirap ng trades ng September. So, titignan natin yung month ng September, si BTC. Okay, for the month of September. Tayo ng daily. Okay, purahin muna natin. Remove drawings. Itira lang natin is si 100 MA. Ay, sorry. Okay. So, ititira lang natin is si 100 MA. 100 MA is blue. Ito yung moving average natin. So, for the month of September, ano ba yung nangyari? Start tayo dito. September 1. Okay, September 1. September 3. So, from here, sa line na yan, to September 24, 28, 30. Yan. So, etong range na to, yung month na yan, so medyo mahirap yung market dyan. Anong nangyari? Ayan. So, wala natin yung volume. Okay. So, this month of September, medyo, ayun nga, medyo hirap yung market dito kasi on sideways lang siya. So, tayo naman is nag-enter lang tayo kapag merong set up or nagbigay sa atin ng entry signal. Pero yun pa kasi yung isa sa mga for improvement natin. Kailangan alam natin kailan tayo aalis sa market or kailan tayo magkakaroon ng no trade. Kesa naman, ayun, sa atin kasi nga pina-follow lang kapag may entry signal, pasok tayo. Kapag may exit signal, labas tayo. Pero ayun, part ng trading is kailangan malaman mo rin kung sideways yung market. And ayun yung isa sa mga natutunan natin for the month of
September na kailangan alam mo rin ano yung takbo ng market. Katulad nito, the market is on sideways. So for us na swing trader, medyo mahirap yung gantong klaseng market. Isipin nyo, meron tayo 25 trades and lamang yung talo. Okay? So kung titignan natin ilan yung wins, meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wins for this trade ng September. 9 wins. Then yung losses natin, okay. Yung loss natin, 1, lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So 15 loss. So kung titignan natin, ilan yung win rate natin dyan. Win rate. So, lumalabas ng win rate natin is 37.5%. Okay? So, 37.5%. So, ibig sabihin nun, mas marami yung losses natin compared doon sa mga talo natin. 35% lang yung win loss. Win rate, 35%. Okay? Pero, ayun, despite na marami tayong losses, okay, lumabas pa rin na positive pa rin tayo for the month of September. Okay? Ayan. So, ayun. So, positive 26. Pero bakit 8% lang to? So, okay. So, ito is ito 14 despite na meron tayong small capital lang dito na pinasok kahit 53% siya mababa. Ayan. So ayun, in percentage lang based doon sa strategy natin, meron tayong 26% gain. Okay. Pero pag in value, okay. Pero kapag nag-value naman siya into USD, 8.76 lang. Kung nakita ko, ito pala, meron tayong position dito na 14 USD lang. Naka times 7 leverage tayo, so nag-gain siya ng 53. Pero ay 7.42 lang na USD yung napanalunan niya. So yun yung humatak bakit nag 26% tayo. Okay? So tingin ko ito yung mga butal-butal ko na pinasok ko pa rin, trinay ko pa rin entry. So ayun nga, most of our trade is nasa 100 USD. Okay? So ayun, ano yung pinakamalaking gain natin is the Doge. Okay? September 9 tayo nag-entry, check natin ano ba yung nangyari. Doge, saan ka na? Yung pinakamalaki natin, din nabawi lang din. Dahil sa mga losses. So, ito siya. Ayan. Ganda ng entry natin dito. Ayan, September siya. Ayan. So, ayun nga yun. Si Doge. Ayan. So, kung titignan natin dito sa get, which is our natin. Move through drawings. So, pansin nyo, dami nating entry. Entry exit. So, September 9. Ito yan. Ito yung trade na yan. So, ito. So, kung babalikan natin, pumasok tayo dito sa ibot na to. 4 hours. Ano ba natin yung ginuhitan? That time. So, ayun. Pinayaan. Okay. 4 hours.
Inagad ba natin? 4 hours? Ito ba yun? Okay, ito lang pala yun. Hindi natin sinama. Yan. Dito tayo nag-entry. So, ito after nung break ng candle ay yung downtrend natin, downtrend line. So, dito tayo nag-entry. Nag-gain din tayo dyan ng almost, ayan. So, dito nagbenta tayo kasi ito is resistance. Base lang din naman dun sa sell half tayo dyan. Tapos, banda dito, nagbenta rin tayo. Kasi for me, itong area na to is resistance. So, and nung time na yan, nakikita ko nahihirapan siya. Yan. Pero mali tayo doon. Pero okay lang. We're in gain. So, yun yung mga for improvement natin. Kung hinawakan lang natin, sana mas malaki-laki yung naging gain natin. Pero hindi naman natin mapipredict kung ano yung tinatakbo ni market. So, dito, ayan. Nag-sell up tayo. Almost nag-gain din tayo ng 22%. Okay? Then, ayun, umakyat pa siya. So, dito kasi parang ang catalyst nito is Doggy ETF. So, hindi ko yun nabasa. Okay? So, ayun, nagbenta lang tayo doon. And kaya tayo nagka-gain ng medyo malaki-laki. The rest of our trade, so almost ganun din. XRP, nag-gain tayo ng 15%. O 16% si ADA. Okay? 53%. Ito is last is negative 4. Ito. Si SPX. So, si SPX may trade tayo dito. So, kung babalikan natin. Yan. Ito yung pinaka, ayun. Normal lang na nakaka-visit pagdating sa market. So, dito kasi kay SPX, dito tayo nag-entry. And isa rin to sa mga lesson learned ko for the month of September. Kasi dito, medyo malaki yung naging risk ko kay SPX. Kung babalikan natin sa SPX, ayan. Ang laki nung pinasok kong risk is negative $44. So 43.9%. Kadalasan, most of my trade is nasa negative 20 to 30% lang yung risk ko. Pero this one is negative 43%. So medyo, for me, it's higher risk since every times 5 leverage tayo. And dahil tayo, um, times 5 leverage tayo, so mga 8% yung negative risk natin dito. Then, ayun, after natin pumasok kay SPX, medyo malinis. Yan. So, nung pumasok tayo dito kay SPX, for me, it's kahit, ayan, ang ganda ng break niya eh. Yung that candle na yan. And alam ko medyo mataas din yung pinasukan ko dito. So, hinabol ko to. Ayan, basta hinabol ko siya, negative 8% ako. Okay? So, dito ako napabenta. Ayan. So, pumasok ako dito, mga negative 8. Saan ba ako pumasok? Yan. Ito yung part na to. Yan. So, ang risk ko is this low. This low lang. Most of our trade kasi, ayan, ito na yung pinaka-low natin. So, kapag dyan na invalidated na yung setup natin. Okay? So, pumasok tayo dyan. Then, ayun, nagkaroon ng news or anything, biglang bagsak. Then, kinabig. After natin magbenta, ayun, boom. Diba? So, ayun, manghihinayang ka talaga kasi 11% ito. And sa atin, ito yung target din natin. Mga area na to yung target. Magbebenta tayo. Pero ayun, it did not materialize. So, ganun talaga sa market. Hindi mo mapipredict kung saan um, pupunta yung price. So, ang tanging control mo lang is the risk management. So, dito, meron tayong natutunan dito despite ng loss natin. Yes, meron tayong cut loss point, pero high risk trade yung ginawa natin. Okay? And ayun, follow lang naman kung ano yung
yung triggered natin na cut loss. So, eto possible na umakyat pa yan. So, diyan normal lang yun na may emotion tayo na tayo. Pero one lesson that I've learned in this trading na hindi mo mapipredict kung ano yung gagalawin ng market. Ang tanging control mo lang is the risk management and yung faith doon sa strategy mo. So for this one trade na to, it did not materialize but we follow our plan. And ayun, bago ko naman to tinake yung trade na to, alam ko rin naman na ayun, case na hindi tumugma or sumang-ayon yung bias ko from my trading plan, malulos ako ng negative 8% times 5 leverage, so mga negative 40+%, which is ayun yun nangyari. Pero etong mga ganitong scenario is normal sa market. After mong magbenta, tataas na agad or aakyat sa direction ng bias mo yung price. And yun lang. Then, ayun. Isa lang sa mga lesson din na natutunan ko is wala kang control kung ano yung mangyayari. So, kesa stressin mo yung sarili mo, hayaan mo na lang and plan for the next trade or bawi na lang sa next trade. So, ayun. Lost tayo dyan na negative. Okay, despite na ayun, mahirap yung market, at least gain pa rin tayo or still positive tayo. Okay? Positive tayo. Month of September. Okay, so medyo so for the month of October naman. So titingnan naman natin yung monthly ni BTC for September. So si BTC is up siya ng 5%. Okay. So green siya nung September. For October, pero mahirap 'yun, no? For October naman, okay? So sabi nila is October. Pero ayun. So papakita ko sa inyo yung naging performance and isa sa mga tawag doon, natutunan ko for the month of October. Okay? Is ayun, mga natutunan ko for the month. So for the month of October, for the month of October, meron tayong 21 trades. Okay? October. 21 trades. Sa trades natin, ilan yung naging win natin doon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trades. 11 wins. Losses natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 trades. Loss. Yan. So, for the month of October, ilan yung percent yung naging gain natin? Nag-gain tayo ng 371.4%. So, sum yan na plus minus. Okay. Then, nag-gain din tayo ng $340 for the month of October. Okay, ano ba yung mga naging trade? So, for the month of October, sabi nila October, pero ayun, month of October, pulahan yung market. Okay, at least nakalabas tayo ng buhay kay BTC. So, for the month of October, negative 3.8% yung market natin. So, ayun, nasalba tayo ng strategy natin. And for the month of October, dito din yung nangyari yung pinakamalaking liquidation bukod dun sa nangyaring liquidation ng pandemic. Okay? Which nung nag-announce si Trump ng 100% tariff for China. And after nun, ayun, bagsakan yung market
for BTC, bumagsak siya ng 17%. Pero the altcoins, example, ito XRP. Si XRP, nag-down siya that day ng 55%. So, ito yung pinakamalala, si Sui. Okay. Ah, si Sui naman is nag-down siya ng 83%. And that day niyan, mga madaling araw nangyari. Tulog tayo niyan. And ayun, wala na tayong position that time. Okay? And kung may mga position man tayo, sure tayo, nasa na risk management first tayo. Siguradong cut loss na tayo. So that time, October 10 nangyari. And meron pa tayong position October 10. October 9, ayun, nag-cut loss na tayo. Okay, isipin nyo. Ayan. Meron tayong position na October 9, which is parehong mga talo. Loss. Isipin nyo yan. Short siya. Nag-short tayo dyan. Okay. Na-cut loss tayo kasi umakyat yung market. Pero, kinabukasan, ayun, bumagsak. Which is, balikan natin. Hype link. Sample natin. Ito siya. So, dito, meron tayong short position for link. Nasa 4 hours candle tayo. So, ito yung, ano natin. Yan. Okay. So, meron tayong short position kay link. And ito lang yung cut loss point. So, that day, October 9, bago mangyari yung pinakamalaking liquidation, okay, sa financial market, nag-short tayo dito, October 9. Short yung bias natin. Tingin natin, babagsak yung market. Pero, after ng ilang days, umabot pa yan na October 10. October 10, ayan, morning, anong oras pa to? Nakat loss tayo dito. Okay. After natin maklat loss, 5 a.m. to mga madaling araw, gabi to, nakat loss tayo ng gabi. Ay link and dun sa ibang hawak natin. Umakyat yung market, nakat loss tayo. Okay. And mga madaling araw, nag-announce si Trump ng 100% tariff for China. So, yan yung tariff war na yan. Then, yun, bumagsak yung market. Link, ilang percent yung binagsak from here to here. Bumagsak siya ng 88%. Well, ganun. Ayun yan, sabi ko, ganun sa market. Hindi mo control yung mga ganung scenario. So, isipin nyo, di ba, yung bias natin is aligned. Pero may mga scenario talaga na minsan kukuhain muna yung cut loss point mo. Hindi natin ma-predict yung market. Ang atin lang is i-follow lang yung plan natin. And for this one, for me, it's a good trade kasi na-follow lang naman yung cut loss natin. And ayun, number one rule ko sa trading ko, kapag nagpapasok ako ng entry, automatic may cut loss. Para kung sakaling mangyari man na sumang-ayon sa akin yung bias. Okay? Um, yung loss ko is controlled. Okay? Kasi we're playing here for us. And ayun, di ba? Ganun yun lang. Is what it is. And marami yung na-liquidate or na-lost. So, dito din, that day din, nagkaroon ng mga news na maraming mga content creator yung nagpakamatay dahil sa liquidation na nangyari. Isa sa pinaka yung content creator na nagpakamatay dahil sobrang laki ng talo niya. I don't know the other story pero ayun. So, talaga sa trading, madaling kumita ng pera. Pero mabilis ka ring matalo kapag for us na para magtagal dito sa game na to or may belief, controlled, kailangan is controlled mo yung risk or risk management first approach. Okay? So, yun.
kahit, ayun marami yung natalo sa market. So, happy tayo do'n sa strategy natin. Kasi after nun ayun, nakabawi tayo, okey? So, kahit negative yung October, month of October kay BTC, yung negative na 'yan, at least tayo is positive, okey? So, currently ayun, so yun lang muna. Currently, ayun, eto yung takbo ng portfolio natin from the start na ayan, so 180 days, sa inyo dito. So, start ng May, ang capital lang natin is $118. Currently, ayan, tumatakbo na siya ng 765 end of October. So, tuloy lang natin 'to hanggang December na, kung sana ma-maintain natin or matapos yung year natin na positive tayo. And ayun, sana at least, um, tawag dun, maki sumang-ayon yung bias natin doon sa galaw ng market. Kasi tignan mo naman, 'di ba, kahit, okey yung idea mo, hindi mo pa rin maiwasan na kasi ang tao nagba-buy and sell lang 'yan. Hindi natin maiwasan kung tatamaan yung cut loss natin o hindi. Swerte kapag hindi, then kapag tinamaan yung cut loss natin, it is what it is. Part 'yan ng laro natin, okey? So, despite na ayun, pansin niyo yung September, kahit marami tayong losses, nagkaroon lang tayo ng, um, 9 wins and 15 losses. Still positive pa rin tayo kasi controlled lang natin yung risk natin. So, atin is dapat mas malaki kapag nananalo tayo, malaki compared doon sa risk natin. In a long game, magiging positive yung, um, portfolio natin. So, yun lang muna. So, yun yung update for the month of October, and sana makapag-update pa ulit tayo ng mga ilang. Currently ngayon wala tayong trade, and nag-o-observe lang tayo kung ano yung gagawin ng market. Kapag nagkaroon ng mga entry signals, so papasok tayo and ayun, update ulit tayo. So yun lang. So for more videos, follow, like my page.